Tara guys, at pasyalan natin yung Manila Zoo. Alam niyo ba, nung bata ako, dito kami pinapasyal ng mga magulang namin, kasama ng aking mga kapatid. So, itong Manila Zoo na to ay naging aming pasyalan ng mga bata pa kami. So, lahat nakikita namin dyan, tuwa kami tuwing kami ay pinapasyal ng mga magulang namin dito kasi parang ang sarap sa pakiramdam ng ganun, no? Yung parents mo, pinapasyal ka, nililibot ka. Noon kasi panahon na yun wala pang bayad ito. So, lahat pwedeng mamasyal. Dito ko nakita yung elepante na si Mali. At yung hippopotamus, pati yung giraffe, pati yung orangutan dito na matandang monkey. Natatandaan ko nung kami mga bata pa na masyal dito, yung kapatid kong babae, yung unggoy po, naduraan po siya. Natakot yung kapatid kong babae, iyak ng iyak kasi nga bigla siyang dinuroan ng monkey. So lahat naman kami nagtawanan that time. Yun yung mga experience namin tuwing mamamasyal kami rito. So, dito talagang memorabilia itong Manila Zoo na to dahil mula naging mulat kami sa aming kabataan hanggang sa nagkapamilya kami at nagkaanak kami. Hindi namin ito nakalimutan dahil kahit paano talaga dinadala namin yung mga naging anak din namin. Talagang ito yung nagiging pasyalan ng mga kabataan noon, panahon na yon. So dito makikita niyo yung tortoise, sa ngayon makikita niyo yung tortoise, yung snake, yung iguana, yung tiger, yung lion. Ayan, makikita niyo yan. Yan na lamang po yung mga natitirang hayop po dito. At nakakatuwa pa rin naman dahil ang laki rin po ng pinagbago ng kanilang mga shelter. Kasi noon, ang fence dito ay ang kanilang shelter, yung fence na na metal. Yun po yung dating rito. Ngayon, salamin na. At medyo naging maayos siya. Yun nga lang medyo mainit kasi ang panahon ngayon, kaya kawawa po yung mga animals. Nakakatuwa, bumabalik sa aming alaala tuwing mamamasyal ka dito na yung kabataan mo. At nakakatuwa naman si Yorme sa Isko dahil napaganda niya itong Manila Zoo. Manila Zoo ng Maynila po. Ayan po yung layon. No? Kawawa siya pero actually may dyan, may tubig dyan. Kaya lang talagang alam naman natin na itong panahon na to mainit sobra. So yung mga animals natin minsan hindi rin nagiging komportable. Pero makikita nyo dyan hingal siya dahil sobra naman talagang init. At alam nyo ba ang mga hayop, 'di ba? Tuwing mamamasyal tayo dito, mga puyat, kala mo puyat, tahimik, walang galaw. Siguro sa sobrang busog nila dahil pinapakain din sila. Kaya tulog lang sila ng tulog. Dahil alam mo naman, pag ang hayop gutom talaga, magwawala yan. Isa pa yung natatandaan ko dito yung zebra at saka yung giraffe na napakataas talaga. Pwede mo siyang lapitan. That time, yung fence niya naman dun yung parang kahoy, no, na nakapalibot doon. Tanda ko yun. Kaso wala na sila ngayon dyan. Si Mali, kailan lang namatay na. Ayan. So, sa mga hindi pa nakakapamasyal, pwede naman mamasyal. Yung nga lang medyo mainit ngayon. At saka kinuhanan ito dahil ganitong oras, talaga mainit. Sa ngayon po kasi may entrance fee ito para rin sa mga siguro pang rin sa mga animals dito, pang support sa food nila, sa mga maintenance nila dito. Yung mga pangangailangan nila dito, yan yung snake, laki.
yung snake talaga yung pinakaayaw ko talaga sa animals. Kasi kumakain sila ng tao talaga. So, gaano man ka tahimik yan, ka ano yan, pag biglang sumunggab sa yan, wala kang magagawa. Or maglingkis sa'yo. Ayan yung kaniyang mga eggs. May mga bago siyang eggs na magiging isa ring snake. So, ayan guys. Sure, may pinagawa niya to para yun sa kanyang mga programa noon. Dating mayor ng Maynila. Isa sa mga mayor na napakagaling kasi marami siyang nagawa sa Maynila.